Ito po ang mga problema dito sa South Road. Yung mga overloaded na truck, gumagapang pahon, gumagapang din pababa. Ayan dapat yung karga tama lang, kasi syempre may mag-overtake na sasakyan sa likod. Ayan na, dyan ang mga aksidente, diba? Dapat yung tamang karga lang. Dapat nga may timbangan dito eh. Sa US may timbangan lahat ng highway, tinitimbang lahat ng mga truck. Pag lumampas ka, hindi ka pwede papasukin. Dapat meron din ganun sa atin, kasi delikado yan eh. Ayan, isa pa to. Tignan nyo ginagawa naka ano lang siguro yan, 15 pababa kilometro per ora. Nako. Yung traffic na yan, sigurado yan sa unahan may mga truck na naman yan. Nako naman. Hi guys, ito po si Mark Macho. Nagbo-voice over po ako ngayon kasi ito pong part ng video na to ay wala pong live commentary. So, itatanong ko lang po sa inyo, ano po ba ang maganda ditong solusyon sa problema na to? Kasi ito pong mga trucks na ito, yung mga 10-wheeler, yung mga closed van, at lahat ng mga articulated na trucks, sila po kasi ang nagkukos ng sobrang traffic dito sa South Road. Kahit na hindi naman holiday, hindi naman bakasyon, yung uuwi yung mga taga Manila papuntang Bicol o Visayas, nagkaka-traffic. Kasi ang babagal ng takbo, mga 15 kilometers hanggang 20 kilometers paahon o pababa. Kasi sobrang kargado po yung trucks na dala nila. Sila din po ang nagkukusa ng mga bakubakong daan sa South Road, kasi syempre sobrang bigat, nasisira yung kalsada, yung semento, yung asfalto nababakbak. So syempre magkaka-traffic kasi mababagal yung mga sasakyan, lalo na yung mga bandang Ragay, simula ng Tagkawayan, Quezon hanggang sa Atimunan, Quezon. Sobrang traffic kasi yung mga sasakyan ang babagal ng takbo, kasi nga bakbak na yung kalsada natin. Kita nyo naman po yung pinagdadrivean ko ayan, sementado yan, pero kita nyo ayan nako, basag din ng shocks mo yan dito, kagaya po ng paparating na truck na ito. Kita nyo naman ayan overloaded yung mga yan, yung iba dyan, hindi ko naman nila lahat Meron pa po yan ng isa pang truck sa bandang baba, yung kasulubong po namin. Makikita nyo po, mga takbo siguro nyan mga 20 lang, ganun. Siyempre highway to, dapat ang takbo mo mga 70, 80 ganyan yung crossing speed mo. Tingnan mo yung takbo nila daming traffic sa likod So siyempre anong gagawin ng mga bus, pampaserong bus? Mag-overtake. Tingnan nyo tong isang nasa likod kong van, mag-overtake yan kasi ang bagal na namin. Hindi naman natin masisisi yung mga gusto mag-overtake. Tingnan nyo ba tong isang to? Ayan muntik na si kuya wala pang helmet. Hindi naman natin sila masisisi kung gusto nilang mag-overtake kasi ang sobrang bagal talaga. Kahit na sobrang delikado, siyempre kailangan natin mag-overtake. Hindi naman pwedeng makarating tayo sa Manila kung kailan sila makakarating din doon. By the way, nakapag-subscribe ka na ba? Subscribe mo naman ako at saka click mo yung notification bell para sa mga future na videos. At syempre po, ilapag nyo rin po yung inyong opinion sa baba kung ano ba yung magandang solusyon dito. Dito na po nagtatapos itong part ng video na ito. Ipapakita ko rin po sa inyo yung sitwasyon kapag gabi. Kapag gabi naman, hindi mo makikita yung kasalubong mo. Dito na kami.
Nakalampas na kami sa Lopez. Ay, grabe yung traffic oh. Uy, ito naman. Oh. Grabe. Uy, muntik pa yun yung isa. Oh. Buti yung mga motor nakakalusot. Dapat nga illegal to eh. Oh. Oh, ano na? 10-wheeler ata yun Oh. Oh, pasiksik ang master Ay, grabe naman yung traffic. Oh. Lahat ng mga sasakyan papuntang Manila, kanya-kanyang diskarte kung paano makaka-overtake. Ayun oh. Ang isa pang problema dito, ito nga mga overloaded na truck. Ayun oh, kita mo yan may dalang buko ay nyug. Oh, kaya paglampas dito, mag-overtake ako. Oh, sa unahan meron na naman yan. Oh, talaga. Buti na lang nalampasan ko yung traffic na yun. Oh, luwag na. Nalampasan ko na yung pinakahuling mabagal na truck. Gumagapang eh. May idol sa likod. Paunahin natin.